Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang resulta sa executive session between our senators at saka si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Nagsalita na po ang chairperson ng Committee on Women, si Senator Hontiveros. Meron siyang kinonfirm na isang tao na pinangalanan ni Alice Go na nag-corroborate sa mga evidences na hawak ng Senado. So, sino itong tao na ito na pinangalanan ni Alice Go? Pakinggan natin itong balitang ito. Hindi pa din ako masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive session. Bagamat, there was one crucial personality confirmed by Guo Huaping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Since photos of a former chief PNP and other PNP personalities with POGO personalities were shown, we deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. Dismissed Bamban Mayor Alice Go identifies a crucial personality linked to the operations of Philippine offshore gaming operators during an executive session with a Senate panel. In a statement on Wednesday, September 25, Senator Risa Hontiveros says she was not particularly satisfied with Go's statements during the executive session, but the dismissed mayor named a crucial personality. According to Hontiveros, information shared by Go corroborates a theory that her committee shared a month ago. No other details were provided as to who this crucial personality is. On Tuesday, September 24, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality convened in an executive session after Go swore to disclose the most guilty behind crimes linked to POGOs in the country. Go claimed she was not the mastermind, saying she was only a victim. Meanwhile, Hontiveros says that in the interest of fairness, it is important to give a platform to personalities linked to the ongoing investigation, referring to former police chief Benjamin Acorda Jr. Photos of the former police chief as well as other police officers, together with personalities linked to POGOs, were shown during the panel's Tuesday probe. The senator earlier questioned why high officials in government were fraternizing with a wanted fugitive such as Tonya Yang, who has a warrant of arrest in China for fraud. So, yan po. Sa susunod na hearing sa Senado tungkol dito, ipapatawag yung mga nakalagay sa litrato. Hindi ko na lang pangalanan. Hindi rin pinangalanan ni Senator Hontiveros. So alam mo na, kailang, the picture paints 1,000 words. Malala ko nung nag-press conference si Senator Bato tungkol ito, kumanta siya. If a picture paints 1,000 words. Nako, dekado yung picture na yon. Tapos, sinigundahan ng salita o pag-aamin ni Mayor Alice Go. So anyway, may due process man tayo, kaya magpapaliwanag sila. Yung mga nandun sa picture na yun, magpapaliwanag sila sa sunod na hearing sa Senado. Okay, so to me, medyo magandang development ito kasi palagi na lang si Mayor Alice Go ang nasa limelight. Yung pala, meron siyang ang pilit na hinahanap ng ating mga mambabatas, sino ang nasa likod nito? Although, sabi ni Senator Hontiveros, hindi siya masyadong satisfied. Okay? Meron siyang ine-expect siguro na mga pangalan na babanggitin ni Mayor Alice Go. Hindi nabanggit. Isa lang ang nabanggit, yung nandun sa picture. So, okay na rin lang do, crucial. So, at least, meron ng basihan, meron ng pundasyon kung sino talaga ang nasa likod nito. Meron akong kaibigan, subscriber, sabi niya, Sir, delikado, magsasalita na si Mayor Alice Go. Baka mamaya, idamay si Tatay Digong, idamay si VP Sara. Yun ang pangamba ng maraming mga
supporters ng mga Duterte na baka bigla na lang i-link ang mga Duterte sa Pogo. Kagaya yung Michael Yang, dating Presidential Advisor for Economic Affairs ni PRRD, na medyo nasasangkot yung kapatid niya, yung Tony Yang. So, yan, hawak na ngayon ng gobyerno, Senado, itong si Tony Yang. Pure Chinese ito, na huli siya. Kaya lang, may nabasa ko na may dalawang opsyon, i-deport ba itong si Tony Yang o kakasuhan. Ang statement ata ng DOJ, mas mabuti huwag i-deport at kasuhan siya dito sa Pilipinas. To me, dapat managot ang mga tao na nasa likod sa Pogo kasi nakakasira talaga sa community, sa ating society ang Pogo na ito. Maliban lang sa mga krimen kasi ang daming ginagawang kalokohan sa Pogo na yan eh. Bakit pa kasi nagsimula yan? I don't know kung anong history ng Pogo. Parang panahon ni PRRD, dahil pandemic, parang nasimulan, kailang karamihang Pogo noon, lisensyado. Yun ang pagkakaalam ko. Tapos, yung revenue o yung taxes, nakatulong sa pag-survive ng ating economy, ating bansa, panahon sa ano. So, halos lahat ng Pogo operators, panahon ni PRRD, lisensyado. Pagdating nitong administrasyon nito, yun na, lumobo na yung mga illegal operations ng Pogo. Ang dami ng krimen na nangyayari dahil sa Pogo. At mabuti, ako, pinupuri ko yung desisyon ng administrasyong ito na i-total ban na ang Pogo. Maganda yung recommendation ni Finance Secretary Ralph Recto na di baling mawalan tayo ng income, revenue, kasi nagbabayad din ng buwis ang Pogo. Di baling mawalan tayo ng income, basta lang hindi masira ang fibers of our society. Kasi grabe, ang ill effects nitong Pogo na ito. So sana, may sa katuparan yung direktiba ng Pangulo na at the end of this year, lahat ng Pogo operation sa bansa is mati-terminate na. Although, hindi ko lang alam ano yung IGL, yung Internet Gaming License. Anong pagkakaiba nito sa Pogo? Sana, hindi ito matulad sa Pogo itong IGL, Internet Gaming License. Anyway, ano ba itong Pogo? Sugal? Hindi ko alam kung anong ginagawa. Kung may sugal, may mga casino naman yan. Doon na lang sa casino. Kasi ang casino, legal all over the world. May casino. Sa Pilipinas, may casino. Doon na lang. Huwag na yung Pogo. Anyway, balik tayo kay Mayor Alice Go na medyo naawa na rin ako kay Mayor Alice Go. Sabi nga niya, biktima lang din ako nito. I don't know kung gaano katotoo, kung biktima ba siya o hindi. But ngayon, kawawa siya. Nandun na siya sa Pasay City Jail. Gustong parang magpa-hospital rin. Pinapalabas na may TB siya para madala siya sa hospital. Yung pala, wala rin. Kaya kawawa si Mayor Alice Go. At mabuti at nagsalita na siya kasi alam nga naman na susuluhin niya yung consequences ng kanilang ginawa. So after this, na revelation niya yung pangalan na binanggit, meron pa ba? So baka meron pa. Baka natatakot siya. So meron akong nabasang comments na dapat ang Senado protektahan si Mayor Alice Go kasi baka ipapatumba. Baka meron pa siyang alam na iba. So balik tayo sa issue nung yung PAGCOR Senior Vice President, si Raul Villanueva, retired general. Medyo nag-sorry na siya
Yung sabi niya na may ex-PNP chief na posibleng sangkot sa pagtakas ni Go. Walang basihan, sabi niya, rumors lang. Balitang sink, balitang toilet, sabi ni ex-Senator Ping Lacson. Kaya lang, ano ngayon ito? Biglang nagsalita si Mayor Alex Go at may former ex-PNP chief na binanggit niya. I don't know kung ano Wala pang klaro ito kasi malalaman na lang natin ang detalye. Abangan natin ang next hearing sa Senado kung saan mag-appear, magpaliwanag ang mga nasasangkot na mga tao.